Hello guys, nandito tayo para re-reaction na natin yung video. At kitang-kita naman ng ating madlang people ang kagalingan ng ating president. At kayo na lang yung humusga kung gaano kagaling mag-direct ang ating president. Very obvious naman kung meron tayong katinuan sa pag-iisip. Ang kalayaan ng isang malayang bansa ay maging malaya sa kasinungalingan ng ating pamahalaan. Pero ito, klarong-klaro, kitang-kita ng madlang people kung paano tayo ginagago ng ating administrasyon na yun. So paano tayo aasenso? Ano aasahan natin sa gobyernong ito? Sa ganitong reports na napaka-vital, and this is very important to our people to know the dignity of our authorities and also to our public servant to do their job with integrity and honesty to the people. Kasi tayo ang nagpapasweldo sa kanila. Maawa naman sila sa mga Pilipino na naghihirap ngayon. Sa laki ng sweldo nila, sila lang nakakain ng masarap. Yung mga Pilipino, yung mga pobre na tayo yung nagbibigay pera ng ating pamahalaan para isweldo ng malaki para sila makakain ng masarap. Pero hiningi po natin dito ang kanilang code of ethics as a public servant na maging honest sila sa mga Pilipino. Pero ito, kung wala tayong kakayahan mag-comprehend, wala tayong kakayahan pag-understand sa lahat ng mga sitwasyon, sa mga panloloko, ay tayo hindi makakawala sa kasinungalingan ng ating batas. At ito ang pinakamasaklap na nangyari sa ating country ngayon. So pakinggan natin yung video. Also, he cannot, before you start asking questions, I'll warn you, he cannot talk about operational details. Kaya pag bigla kaming sasapat at sasabihin namin wag siyang... So ngayon guys, ipapakita natin yung na-intercept na mga tulad-tulinadang sabuk na napakadami. So ito guys, makikita natin na talagang magaling talaga magsinungaling tong ating Pangulo. Being a good public servant, being a good authority, being a good policeman. So itong taong ito, the Sir Police, ay nakikita natin na talagang meron pa siyang konsensya. At nakikita natin na hindi siya makapagsalita ng maayos. Kasi pagkatotohanan ang ibalita natin, wala tayo ganitong mga reaction. Parang walang alam at tinuturuan pa ng ating president kung paano gawin. Diba? At ito pa, ang pinakamasakit guys, no? Hindi alam kung paano nila ginawa. Very obvious to our madlang people na wala silang alam kung paano ginawa. Pero this is the biggest drug hole that happened to our country right now. So makikita natin dito na yung pagdideceive sa mga tao, kawawa yung mga Pilipino guys, kawawa yung ating mga kababayan. Sa sobrang hirap ngayon, ginaganito pa tayo, kailangan na tayong umaksyon. Okay, let's proceed. That's because it's still ongoing. But he can tell you what happened. Okay, sabi niya, he can tell you what happened. Pero anong sinabi ng ating good policeman? Naawa talaga ako tuloy dito guys. O dito, ano nangyari? Tumatawa na yung mga media guys, no? Dito pa lang guys, no, grabe yung panloloko sa atin. Hindi naman tayo gaanong tanga dito. Siguro pag bobo tayo, hindi naman tayo gaanong tanga. Bobo lang. Pero akilatis natin talaga yung mga scammer, di ba? Hindi naman tayo basta-basta pa-scam dito. Kailangan natin, gamitan natin ng utak para ma-determine, para mag-examine, para hindi tayo ma-scam, no? Lalo na sa ating mga official ngayon na wala na talagang tiwala ang ating mga netizen or ang ating mga kababayan na mga Pilipino sa nangyayari sa Pilipinas ngayon. Okay, let's proceed. Good morning po. Ito, hindi siya makapagsalita kasi wala siyang detalye kasi hindi totoong nangyari. Walang hulihan. Ito lang, merong balita talaga na ipahiya niya yung dating Pangulo natin na which is nagtatrabaho ng maayos, gumagawa ng kabutihan para sa country natin. At hindi lang yun, sa unang taon pa lang, ilang buwan lang, ay nagbabaan na yung mga presyo at nalinis na yung ating mga maduduming lugar sa Pilipinas like Pasig River, Metro Manila, Boracay. At hindi lang yan, gumawa pa siya ng mga kabutihan katulad ng pag-extend ng mga ID, katulad ng passport natin, katulad ng mga driver license natin at lahat-lahat. Ang daming ginawa ng ating Pangulo noon. O dito, nagtawanan na lahat ng mga journalist kasi nga wala, sablay, palpak ang script, palpak ang magandang movie. Sana ay maging blockbuster sa Pilipinas. Hindi sablay, palpak. Alam mo sa training sa militar at sa police,
O, di ba? Napakagaling magsinungaling talaga itong ating president. Training para makakaharap sa president. Paano? Tinuruan pa, 'di ba? Bakit mo tuturuan ang isang profesional? Nag-aral yan ng criminology. Hindi mo na dapat turuan yan. Alam niya yung trabaho niya as a police officer, 'di ba? Magiging tanga tayo dito. Magiging walang sense ang ating bansa. Pagtanga yung mga pulis na walang sasabihin. Paano pag may kaso-kaso? Walang panglaban yung mga pulis kasi walang sasabihin. So acquitted yung kaso. Dismiss yung kaso. Ganun. Kumarap sa bala, kaya namin. Pero kumarap sa president. Kaya daw niyang sumalo ng bala. Napakasunangaling. Testingan natin. So, magandang umaga po sa ating lahat sa ating mahal na Okay, bangag na Pangulo. Sir, sa lahat mo narito. Maawa ka, pulis, mamang pulis, maawa ka sa bayan. No, your duties is to serve and protect the people, not to protect our politician na sila ang kumukuha sa pera ng taong bayan. Yun po, hindi pa po kami makakapagbigay ng isang Makonsensya ka, mamang pulis, makonsensya ka. Okay? atong detalye ng Hindi sila makapagbigay ng saktong detalye. pangyayari kung paano namin nasapat itong gantong kalaking halaga kasi Nakita ninyo paano nasabat, paano nakuha itong ganitong kalaking drug haul. Di ba? Kitang-kita, very clear, obviously ang kasinungalingan ng ating government ngayon, ng ating mga authorities ngayon. Nakakahiya sa ating mga mamamayan. Nakakahiya sa ating mga matatalinong Pilipino. Puro lang yung mga bangag kasi mga bangag na yun hindi na yun nakaintindi. Bulag na sila forever. Kaya lagi tayong ganito. Naghihirap hanggang magdaan yung next generation until next generation bulag pa rin at wala tayong aasinso kasi tinutolerate natin ang ganitong pangdadaya sa ating bansa. umuusad pa rin po yung aming investigasyon. Ayaw po namin makompromiso yung mangyayaring Kompromiso mangyayaring ano? Meron pa kayong kompromiso? may sampa po namin yung kaso laban po dun sa tao. Lamang po at maraming salamat po. Wala na, the end. So ano pa? Ito, merong pahabol. Di ba? Pinagtawanan ang ating administrasyon. Hindi ba nakakahiya yun? Na-intercept din yun sa Di ba? Binababoy ang ating Pilipinas, guys. Binababoy ang ating bayan. At ang masaklap dito, ang mga pulis mismo nakipag-operate sa kagaguhan ng ating leader. Paano na ngayon? Paano tayo aasinso? So, meron po kaming regular na checkpoint na di ba? Walang masabi, guys. Walang tamang details. Wala na. Sira na talaga yung Pilipinas. Nagawa po dito sa Bayan na Alitagdag. So, as part of intensified crime prevention. So, part of it. Ang tanong dito, saan galing yung shabu? Bakit napakadami? Yan ba ay bibigay ng ating mga opisyal? Ano yan? Gagawing regalo? Naku naman. Saan galing yan? At hindi kami naniniwala na na-confiscate nyo yan. Very obvious. Ako, kawawang Pilipinas kung ganitong mangyayari. Kawawa yung bansa natin, guys. Huwag nating itolerate ang mga ganitong gawain, guys. Kasi kawawa yung mga Pilipino, kawawa yung ating mga kabataan. Pina-flag down po namin yung mga sasakyan. At saka yung mga authorities, mga police, Armed Forces of the Philippines, mahiya naman kayo sa taong bayan. Yung sweldo ninyo hindi po galing sa president, galing po yan sa taong bayan. Mahiya naman kayo, magserbisyo kayo ng tama. Please, mahiya kayo sa taong bayan. Action na. Democratic country tayo. Kailangan tayo ng transparency. Full details. Maging relevant kayo sa taong bayan. Maging transparent kayo. Maging honest kayo. Yan po yung trabaho ng isang opisyal, ng isang authority. Lalo na pag ikaw ay politician, nagsiservisyo sa bayan. Kung mayroong suspicious po, so yun po, sinasubject po namin for inspection po. So yun po, gagaya po na nangyari dito po sa pangyayaring ito, yun po ang naging resulta. Nasapat po namin yung ganito kalaking halaga po ng shabu po.